Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino at sa mga FM radio stations pagtungkol sa relasyon na pinag-uusapan. Siguro may dala akong sikreto kaya sila na-attract sa mga sasabihin ko. So today I will share with you the secrets on how to live happily ever after, para hindi lang siya fairy tale. I asked you a while ago, what is a perfect marriage? Socrates said, wisdom is the beginning of definition of terms. He means, i-define mo yung word, yung etymology, balik ka, backwards, saan galing yung word? At magiging mas wise ka. So I checked the word perfect. It means alignment naman pala. Alignment. To what? To the design of the product. So ang marriage ay meron sariling author o creator. Hindi siya invento ng tao. It was already there before we were born. Marriage is also created from the very beginning. When God and man interacts in the Garden of Eden. And if you are curious about the word Garden of Eden, you will search about it. You will discover na yung garden means order. It's a place na walang gulo. Prosperous place, tahimik na lugar, secured, protected, nourished, lahat ng kailangan mo nandun. And Eden means a spot on earth where God and the human being interact with each other. So the anthropologists, the historians cannot find the Garden of Eden. Bakit? You cannot find an environment. It's an environment created by the one who created marriage. And so your marriage is supposed to work if you place that in an environment of order, kaayusan, kasaganaan, katahimikan, kapayapaan. That is where the first marriage was created. So, kung hindi ka naniniwala sa perfect marriage, it means hindi susunod yung katawan mo para ma-achieve yun. Kasi hindi ka naniniwala. Anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Hindi ka naniniwala. Why will you pursue it? So it starts from believing. It starts from believing it first that you can enjoy the benefit of a perfect marriage. So yun po ang problema natin mga Pilipino. We just assume na yung perfect it's just a dream. No. It starts from how you think of marriage together. Kaya a successful marriage really starts from the mentality that you have. Kaya kung isa lang sa inyo yung naniniwala, yung isa doubt or nagda-doubt, how will you pursue a perfect relationship together? Ang goal nga ay pag-isahin kayong dalawa. The sand that you just mix together represents your personality, your character. And that includes also your family. Pinag-iisa ninyo. May struggle kanina. O ito, konti lang. O ito mas marami sa akin. Ito, konti lang. Sometimes you really have to argue and insist on your side. Ito dapat masunod. Ito dapat. Ito dapat. But in the end, dapat isa pa rin ang desisyon, nagkakasundo pa rin. Kung ano man yung mahal mo, ano man ang mahal ni Dan, dapat mamahalin mo rin. Anyone na mahal niya sa kanyang side, sa buong pamilya niya, mamahalin mo rin. Wala kang choice. It's not optional. Ganun ka rin Dan. Lahat ng mahal ni Riz sa kanyang buhay, mamahalin mo. Sa ayaw at sa gusto mo. Naiinis ka man o hindi. Because it's supposed to be unconditional. Okay? So, marriage, from the word gem, ay pinag-iisa kayong dalawa. Kasi yung precious gems, nakakalat lang yan. Kinokolekta nila para maging isa. Anong inaalis? Inaalis yung mga dumi, water elements, yung mga alikabok, whatever. Hanggang maging pure. Pag naging pure na, mas mataas na yung value. Diba? So, which means, habang kayo nagtatagal, dapat naalis na yung mga ugaling pangit sa inyong pagsasama.
Yung mga binitbit ninyong bisyo, hindi na rin binibitbit yun sa marriage kasi bawal. Parang naging bawal, Father. Article 1, Family Code. Marriage is a special contract. Bakit special? Kasi may ordinary. Sa ordinary contract, pwede mo ipasok ng lahat ng kondisyon mo, terms and conditions mo. Hanggat wala kayong nilalabag na batas, customs, public policy, yan ay magsisilbing batas ninyong dalawa. Kikilala rin ng korte yan. Pero yung marriage daw, special contract because yung batas na yung magsasalita tungkol sa inyong dalawa. Bawal ng dalhin ang terms and conditions. Ano terms and conditions natin na binibitbit natin sa marriage? Ito yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. Mga bisyo. Ang bisyo ay nagpapasaya sa atin. At ginagawa yan habang kayo ay single. Pero pag pumasok ka na sa relasyon, sabi ng family code, not subject to your stipulations. Not subject to our terms and conditions. Bawal na. Isa-isahin natin yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Sigarilyo, alak, babae, sugal, nagpapasaya sa iyo yan. Kaya mo ginagawa. Pero pumasok ka na sa marriage. Bibit-bitin mo pa ba yan? Makakatulong ba yan sa marriage? Sagot po. Makakatulong sa marriage? Hindi. Sugal, alak, sigarilyo, babae, it will never help your marriage grow. So bawal na. Kasi ang goal na is pasasayahin mo na sino na? Yung asawa mo na. Kaya pagka pareho nagsusupply ng pamamahal, comfort, care, protection, nourishment, etc., walang division. At ang sabi ng mga eksperto, araw-araw siyang binibigay. Araw-araw binibigay yung love, care, attention, comfort, security, protection, nourishment, etc. At para mas maintindihan mo daw kung paano mahalin ang babae, dan pinakita sa Bible kung paano. Hindi lang masasabihin mong love kita, pinirmahan ko nga yung marriage contract, mahal kita eh. Satisfied na ba kayo doon? Satisfied ka na doon, Riz? Hindi sapat, di ba, na nakapirma lang? Paano mahalin ng babae? Yan ay galing sa katawan mo, galing sa desisyon mo, yan ay pananagutan mo. Ano bang pangailangan yan? Sagutin mo. At pwede namang gawin ng Diyos yung babae sa lupa pero hindi niya ginawa. Sa katawan ng lalaki niya kinuha para maintindihan mo daw na yan ay baby mo. Anong treatment na ginagawa natin sa baby? Bawal paiyakin, bawal gutumin, bawal mahirapan. Di ba? Kung paano may treat ang baby, ganun iti-treat din ang asawa, ang wife. Because they feel that way also. Bawal silang umiyak, bawal silang magutom, bawal silang masaktan. Di ba po? That's what you look forward when you enter into marriage. Pero kayo naman, ang obligasyon ninyo, meron din kayong obligasyon, sabi sa family code. At even nandun naman sa Bible. Ano sabi sa family code? Women, wives, respect and submit yourselves to your husband. Siyempre, pag narinig yung submit, uy, anong submit? Questionable sa inyo yan eh. Alam niyo yung submission, Dan? Nagsasubmit sila pag nagbibigay ka ng maganda example. Kahit hindi mo i-demand yung respeto or i-demand yung submission, pag ikaw, sa'yo mismo, nakikita niya yung modelong tatay at ama or asawa, you don't have to demand for submission. Kusang magsasubmit sa iya because you are showing a good example on how to be a better husband or a better father. You don't need to demand for that. Even yung respeto, ipakita mo sa kanila, sa mga husbands, pakita nyo sa inyong mga asawa, maging good example lang kayo. Magkaroon lang kayo ng integrity, naku, hindi nyo kailangan questionin yung pagmamahal ng mga yan or respeto. Kusa kayo i-respeto niya. Dahil kayo ang modelo sa loob ng tahanan. And you are the leader. Tandaan natin, nung single pa sila, ito lilinawin ko lang equality, baka naguguluhan pa kayo. Equality happens in Genesis chapter 1. So ginawa ng Diyos, yung male and female, hindi pa sila mag-asawa. They are both given the capability to survive, to be successful in their career. Pero nagbago ang lahat nung sila ay mag-asawa sa chapter 2. Sabi ng Diyos, para hindi magpatayan itong dalawang to, aayusin ko organizational setup nila. Sabi ng Diyos sa babae, patapos sumuway, sinabihan ng Diyos yung babae, sabi niya, He will rule over you. But you have to take the lead. Pag hindi ka nanindigan, she will take over and you will never be happy about it. Kasi meron din silang power to lead in the family. So give him the opportunity to lead.
risk and be man enough. Aanapin nila sa iyo, sa mga ating mga fathers ngayon. So, I hope I have given enough understanding for you to enjoy a perfect marriage. Dahil napag-aralan na rin po, ang mag-asawang tama ang ginagawa, mabilis pong lumalago ang buhay. Napag-aralan na din po, ang mag-asawang tama ang ginagawa, mas humahaba ang buhay nila kaysa sa mga single. Basta tama lang po ang ginagawa. Kasi lagi namang may tama, doon tayo lagi, para hindi na ma-confuse. We always choose the right thing to do para ma-enjoy natin ang lahat ng ating ginagawa. Pwede po ba ako maglambing sa inyo? Last na lang. Ayun na po. Sinulat na. Okay. So I hope nagustuhan po ninyo aking mga mensahe for you to understand how important it is to have a good mentality in marriage. And congratulations to the both of you. We will now have the prayer as bestowed by our Minister Angelo E. Base.